Sa pagkakataon pong ito ay makakapanayan natin si House Prosecution Team spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong kaugnay sa nagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magandang hapon po sa inyo, si Angelique Lazo po ito ng Sentro Balita. Magandang hapon po, Ma'am Angeli. Magandang hapon po sa iyong mga tagapakinig. Opo, ay pinagpatuloy po kahapon yung pong cross-examination kay NBI Regional Director Jeremy Lotoc kung saan may nakita po muli umanong typo ang depensa sa ilang dokumento. Meron bang epekto ito sa grounds ng Article 4 o yung pong pagbabanta ng Vice Presidente sa ilang opisyal? Alam niyo po, Ma'am Angeli, wala pong amount of inconsistency sa typographical error or clerical inconsistency ang pwedeng magpatabon nung degree of evidence na meron tayo. No? Yung substantial na merit nung Article 4, which is yung pagbabanta ng Vice Presidente, ay hindi po yon na invalidate. So nandoon po yun. It still stands. Ito pong mga papeles na ito, nangyayari po sa bawat ahensya o opisina sa gobyerno. These are clerical errors born out from, probably human deficiencies. No? Kasi hindi nila nakita yung mga ganitong klaseng spelling. Ang pinag-uusapan po natin dito, proper ba yung spelling ng ma'am, ng mama? Ayun po yung pinakita ng depensa para it does not, again, refute yung buong substantive na material na evidence at saka yung accusation at ang depensa technically they have admitted na meron talagang threat, no? Una, sinasabi nila freedom of expression, sinabi naman nila conditional threats, tapos pinabaon naman nila tayo, liniluluto naman nila ang taong bayan sa mga inconsistency doon sa mga spelling. So the point really is these are not fatal defects which the court has already made known by virtue of not only the evidence that we have provided but including the testimony of Attorney Lotoc. Okay. So, yun po yung very clear, no? Ang tinetest po dito yung fitness ng Vice Presidente, karapat-dapat ba, acceptable ba yung kanyang pagbabanta sa presidente. In fact, hindi lang po pagbabantayan. Kung kami po tatanungin niyo, ma'am, si revelation po yan. Ni-reveal niya kung anong naging meeting at anong naging kasunduan nila at saka yung magiging hitman para ipapatay ang presidente, ang unang ginang at saka ang former speaker. Hindi po pinag-uusapan sa korte kung ano yung spelling ng ma'am at mama. So, yun po yung ating tatandaan. Ang taong bayan, ang tinututukan po nila ay kung karapat-dapat ba, para sa palagay ko naman, base po doon sa testimonya ni Atty. Lotoc at saka yung mga naipresenta na po na ebidensya corroborating the authenticity of the evidence, the digital evidence ni Mr. Calilong, ay klaro na po sa taong bayan na meron talagang paglabag sa constitutional standard kung saan impeachable officer must have to undergo an impeachment trial because the mere fact that she uttered those words contracting a killer to assassinate or kill the president, the first lady, and the former speaker is in fact constitute betrayal of public trust. Okay, Congressman Adjong, kahapon din po naglabas ng pahayag ang Vice Presidente mismo kung saan sinabi niyang hindi suportado ng mga ebidensya yung pong inihaing impeachment complaint laban sa kanya at iginiit pa ho niya na ginagawa umano lamang ng facts o naging facts lamang ang mga fiction o katang-isip na paratang. Ano po ang inyong reaksyon dito? Alam nyo, anong ginagawa pa ang yung ganyang klaseng statement is actually yung mismong pag-aamin ng ating Vice Presidente, siya mismo nagsabi na meron po siyang nakausap na assassin, and then after few days after the November 23 Zoom meeting, natanong din po siya and she even said na hindi ho siya nagbibiro. Hindi ho joke yun. And if you look at the pattern by which the Vice President also exhibited yung propensity to violence, kung saan sinabi niya she's imagining cutting the head of the president. So makikita mo po na yung mismong Zoom na press conference niya, hindi po isolated case yun.
meron na pong mga previous statements na nabitawan niya and mga interviews kung saan nakikita niyo po yung violence, no degree of violence na gusto niyang ma-exert, no, against the president, no, and culminating in the fact that she was actually made all these threats, no. Ito pong impeachment trial na to, tatandaan po natin, Ma'am Angelina, ito po ay ang on trial po dito yung fitness ng Vice Presidente. Hindi po to yung regular criminal proceedings kung saan kailangan beyond reasonable doubt, no? Ang tinitingnan po natin dito ay kung may tama ba, hindi ba labag sa violation o labag sa ating saligang batas na ang pangalawang panguno ay magbanta, no, sa nakaupong presidente. Very clear po yan. Hindi po yan na-refute kasi na-establish po na siya mismo yung nagbanta doon sa video na yon. At doon po sa mga preliminary investigation ng NBI, na-establish din po, no, na siya mismo may intent really na mangyari ito dahil may mga parallelism at saka may mga previous na mga actions and sayings doon sa November 23 which actually describing how she would probably cut the head of the president. So, ito po yung words niya, no? Hindi po ito gawa-gawa lamang ng NBI. Ito po yung lumabas sa kanyang bibig. So again, ang pinag-uusapan po natin dito ay is she fitting to remain in office despite the fact that she easily made these grave threats against the sitting president, the First Lady and the former Speaker. Sa pamantayan po ng konstitusyon ay hindi po maaaring magawa yan o gawin ng isang halal na opisyal. Especially kung siya po yung magbe-benefit kung halimbawang may mangyaring hindi maganda sa ating nakaupong presidente. Alright, Congressman, let's move on to today's proceedings. Maaari po bang malaman kung ano po yung paghahanda ng House Prosecution sa oral arguments ngayong araw, kaugnay po sa motion na ipasabina at buksan na ang BIR box? Sa ngayon, magkakaroon po ng oral argument. Yun nga po yung nire-request natin na isupina sana, no, ng Ombudsman. Remember po, nung nagkaroon po tayo ng confirmation hearing sa Committee on Justice, isa po sa naging consideration ng committee kung bakit hindi po binuksan itong BIR box ay yung exception doon sa batas kung saan nakasaad naman po doon na pag sa impeachment trial o ang kaso po ay pinag-usapan ay yung impeachment complaints o articles of impeachment, isa po yan sa mga exception na po pwede pong mabuksan yung makita yung mga ITRs, no? Ang gusto lang po natin mangyari dito ay bigyan ng whole complete financial picture ang korte para ma-appreciate po nila yung lahat ng anggulo at lahat ng ebidensya for them also to arrive into an impartial and sound judgment. Kasi paano naman ho nila ma-appreciate yung ating article na pinipresenta dyan sa under Article 3, kung hindi ako nagkakamali. Kung hindi po kompleto yung ebidensya na po pwede nating maipresenta sa kanila. But then again, ito naman po yung mga ebidensya na to can stand on its own merit, no? Ang ating lang po ay mabigyan po ng complete financial picture. Babangga po natin yung kanyang salin, yung declared niya na lawful income with that of this of her ITR. Kasi diyan po sa ITR, pwede na po natin may compare po yan doon po sa mga, kung meron po siyang mga pecuniary interest like businesses, at saka doon po sa kanyang dineklara sa kanyang salin, no, yung lawful income niya. So it will again give the whole picture para po sa korte, ma-appreciate po nila yung mga ebidensya. At the same time, maunawaan at maintindihan po ng ating taong bayan itong sinasabi po nating unexplained wealth na for the several years ay accumulated, no, up to the time that now we have reached the point of the impeachment trial. Okay, sige po. Maraming salamat sa inyong oras, House Prosecution Team Spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Ma'am Angeline. Magandang hapon po sa mga tagapanood ng inyong programa. Thank you po.